Marami pong nagkiklaim na sila daw ay Kristiyano. Okay? Pero hindi po makita sa kanilang buhay yung tunay na pagbabago. So nag-series tayo about transformation. At isa sa mga nagtatransform sa tao is the Word of God. No? Salita ng Diyos. So maraming mga tao na they claim that they are Christians. Pero ang nakakalungkot, hindi makita yung transformation, hindi makita yung pagbabago sa kanilang buhay. Ibig sabihin, sa pangalan lamang sila naging Kristiyano. Pero hindi naman makita at hindi naging totoo sa kanilang pamumuhay ang tunay na pagbabago ng dahil kay Kristo. Take note po mga kapatid ha. Pwede ang tao pumunta sa church at makinig ng preaching every Sunday. Pwede po. Pwedeng mangyari. No? Ang tao palagi sa church, pupunta sa simbahan, pwede pong mangyari yun. Pwede din siyang magbasa ng Bible every day. Pwede. Pero pwedeng mangyari na yung isang tao, kahit nagsisimba siya, kahit nagbabasa siya ng Bible, pero ganun pa rin ang kanyang lifestyle at pag-uugali. Pwede ba? Pwede. Pwede pong mangyari yan, mga kapatid. Kahit palagi siya sa simbahan, kahit palagi siya nakakarinig ng salita ng Diyos, pero yung lifestyle niya, yung pag-uugali niya ay the same pa rin. Ang tanong, bakit kaya? Bakit nangyayari ganon? Okay? Now, ito yung mga posibleng sagot kung bakit po nangyayari sa isang tao na nagkiklaim na Christian naman. Pero bakit ang lifestyle, pag-uugali, the same pa rin? So ito yung mga posibleng sagot. Marahil, una, baka hindi siya tunay na Kristiyano. Diba? Hindi siya tunay na Kristiyano. Meaning, nag-claim lang siya na Christian. Kasi ang tunay na Kristiyano, anong sabi sa 2 Corinthians 5:17? If any man be in Christ, he is a new creation. So talagang magbabago siya. No, hindi man overnight, pero may pagbabagong mangyayari sa buhay ng isang tunay na mananampalataya. So possible, kung the same ang lifestyle niya, the same ang pag-uugali niya, kahit nag-claim siya na Kristiyano siya, yung isang sagot doon, baka hindi siya tunay na Kristiyano. Or, baka hindi niya naintindihan yung salita ng Diyos. Nakarinig na siya, pero hindi niya naunawaan. Kaya wala din, no? Wala din impact sa kanyang buhay. Baka hindi niya naintindihan ang salita ng Diyos, o baka hindi niya ina-apply yung salita ni Lord. Kaya wala pa rin pagbabago. Or baka, iba talaga ang response ng puso ng tao sa word ni Lord. Iba ang response mo sa salita ng Diyos. Now, sa passage na to, titingnan natin, no? Pakiclick mo pen. Sa verses 1 and 2, sabi dyan, on the same day, Jesus went out of the house and sat by the sea. Tiningnan ko kung saan galing si Jesus Christ. Tiningnan ko yung ibang mga verses and chapter previous dito, no? Hindi na-record kung saan nanggaling si Jesus, kung saan, kaninong bahay yun. Si Luke ang nagbigay ng information kung saan galing si Jesus. Sa Luke chapter 7, verse 36, galing pala siya sa isang bahay ng isang Fariseo na nagngangalang si Simon. Na in-invite siya doon siya kumain, at doon din nangyari na may isang prostitute na babae na pumunta doon sa loob at hinugasan ng pabango. Si Jesus Christ. Pinunasan ng buhok niya. Doon nangyari. Okay? So dito, on the same day, Jesus went out of the house and sat by the sea. Tapos, anong ginawa niya? Sa verse 2, and great multitudes were gathered together to him, so that he got into a boat and sat, and the whole multitude stood on the shore. Okay? Parang, may picture yan na yan. Parang ganyan siya. Si Jesus Christ, umupo siya sa isang bangka, malapit lang dyan sa gilid. At doon siya nakaupo habang nagtuturo. Samantala, yung mga tao naman, andyan sa gilid, nakikinig sa kanya. Okay? So, yan ang picture. Now, dito, habang nagtuturo po ang ating Panginoong Hesus,
nagturo siya ng mga parables. Pag sinabi pong parables, sabi dyan, ang isang parable or talinghaga is an earthly stories with heavenly meaning or spiritual meanings. So, itong si Jesus Christ, God used parables in most of His teachings to help them understand what He was talking about. Sa mga pagtuturo ng ating Panginoon, palagi siyang gumagamit ng mga talinghaga. In fact, ang daming mga parables ang itinuro ni Jesus. So, nagbibigay siya ng illustration using parables, then nagbigay siya ng interpretation. Okay? Yan ang titingnan natin mamaya. One of his parables is the parable of the sower. Na kung saan, mayroon pong isang magsasaka na naghasik siya ng mga binhi. At yung mga binhi na yon ay nalaglag sa iba't ibang lugar. Okay? So, the parable of the sower. So, si Jesus Christ, dito po, nagbigay siya ng isang practical na ilustrasyon at in-explain din po niya yung spiritual interpretation ng parable. No? So, next slide po. Okay. So, the parable of the sower, may isang magsasaka, tapos mayroong seed, at mayroong soil. Sa kanyang explanation, mapapansin natin that the sower is the Lord Jesus Christ. The seed is the Word of God. Yun yung time na nangangaral na siya. At yung soil is the heart. Okay? Kagaya po ngayon. Yung seed is the Word of God. Pero yung soil, nakadepende kung saan malalaglag yung salita ng Diyos ngayong umaga. So dito po, anong response natin? In this passage, Jesus emphasized the 4 different responses to God's Word. Iba-iba kasi ang response ng tao sa salita ng Diyos. Kaya walang transformation, walang pagbabago, walang impact sa kanyang buhay kasi iba yung response niya sa salita ng Diyos. At itong nabasa po natin, nagbigay siya ng 4 na klaseng response ng tao sa salita ng Diyos. Sana matingnan natin kung saan tayo doon. So the first response, according sa verse 4, tingnan po natin. Verse 4, and as he saw, babasahin ko sa Tagalog. Okay. Sa verse 4, sa kanyang paghahasik, ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. Yun ang parable ni Jesus. May isang magsasaka, nagasik. At yung iba doon, nalaglag doon sa, anong sabi niya? Nahulog doon sa daan. Pero may nangyari. Dumating ang ibon at tinuka yung mga binhi. Okay? So yun ang illustration ni Jesus. In-explain niya ngayon sa verse 19. Kasi may nagtanong sa kanya Panginoon, ano bang ibig sabihin nun? So in-explain ni Jesus. Verse 19, sabi dito, when anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked one, it refers to Satan, comes and snatches away that was sown in his heart. This is he who received seed by the wayside. So sabi sa verse 19, sa Tagalog, kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan, dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Now, ang sabi po dito, people who hear the word of God, mga taong nakarinig ng salita ng Diyos, kagaya ngayon. No? Kayo ay nakakarinig ngayon ng salita ng Diyos. Sabi dito, itong mga, the first response by the way is no response. Wala lang.
Nakarinig ng salita ng Diyos pero wala lang. No response. So sila yung mga taong nakarinig ng salita ng Diyos pero hindi nila inuunawa. Hindi nila naintindihan ang salita ng Diyos. Nakatutok naman. Nakikinig naman. But deep down in his heart, hindi niya naunawaan at hindi niya inuunawa. Okay? So yun yung first response, no response. So no wonder, sabi diyan, then Satan came and took away the word in his heart. Halimbawa, nakikinig ng salita ng Diyos, nakikinig, napapakinggan eh. Pero hindi niya iniisip, hindi niya inuunawa, ano bang gustong ipaabot ng Diyos sa akin. So no wonder, lalabas tayo sa church, yung napakinggan dito nawawala. Napansin niyo? Kalalabas lang natin, ano ba yung preaching kanina? Okay? Kaya minsan sa mga Bible study, minsan napapatanong ako, may question? Kadalasan lang question eh. So I'm assuming, naintindihan yon. Pero dalawa kasing bagay eh. It's either naintindihan, o talagang wala siyang naintindihan, kaya hindi siya nakapagtanong. Okay? So, no response. Itong mga tao nakarinig ng salita ng Diyos, pero hindi po nila inuunawa. Kaya yung narinig na salita ng Diyos, anong ginagawa ng dyablo? Tinatanggal agad ng dyablo sa kanyang puso't isipan. Kasi hindi niya naunawaan eh. Natatanggal agad, kaya wala din. Paglabas niya, parang nakinig lang siya ng drama, then after that, wala na. Okay, so no response. So anong resulta nito? Walang application. Hindi niya ma-apply yung salita ng Diyos kasi una sa lahat, hindi niya naman naunawaan. Paano niya ngayon i-apply? So no application, that's why no changes and no life transformation, kapatid. So kahit palagi pala siyang pumupunta ng church, palagi siya nag-attend ng Bible study, palagi siya nagbabasa ng Bible, kung no response, okay, kung yan ang kondisyon ng heart natin, wala din, walang pagbabago, walang transformation na makita sa isang tao. Nakuha po, mga kapatid. Ang tagal na yan na Kristiyano, ganun pa rin yung lifestyle. Ang tagal na yan nakikinig na salita ng Diyos, ganun pa rin pag-ugali. Eh baka no response. Andun lang siya nakikinig pero walang pangunawa. Sana nga ngayon, andyan kayo nakikinig. Sana unawain po ninyo yung salita ng Diyos. Kasi pag hindi, ganun din. Kagaya po tayo sa number 1 na ito. No response. Okay? People who hear the word of God, but they don't understand that. That's why Satan came and took away the word in his heart. So no wonder, no application, no changes, no life transformation. Parang wala lang. Pwede bang mangyari yan sa atin, kapatid? Pwede hindi. Ha? O, kagaya ngayon, hindi ko alam kung anong nasa puso nyo. Naunawaan ba itong sinasabi ko o hindi? So, I'm assuming na binubulay-bulayan po ninyo. Okay? Nire-reflect po ninyo ito. So, no response, according sa verse 4, in-explain sa verse 19. Now, look at verses 5 to 6. The second response is what we call emotional response. Okay? Look at verse 5 and 6. Basahin mo sa Tagalog. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilat sa matinding init ng araw. Palibas ay mababaw ang ugat. Yung una, nalaglag sa daan. Tinukak, nawala. Pangalawa, nalaglag sa mabato. Okay? Tumubo naman, pero walang malalim na ugat. Okay? Yung explanation ni Jesus sa verse 20-21. Sabi diyan, ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe at ng mensahe na kaagad at masayang tumatanggap nito. Okay?
Verse 21, ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nananatili at pagdating ng mga kapigatian at pagsubok dahil sa mensahe agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Kita nyo? Now, ano ito? They received the word of God with joy. Nakarinig ng salita ng Diyos, tuwang-tuwa. Dahil nakarinig ng salita ng Diyos. They were challenged or blessed by the word of God. Now, kamusta yung pakikinig mo? Talagang na-blessed ako, pastor. Na-encourage ako, pastor. Na-challenge ako, pastor, sa salita ng Diyos. So, natanggap po nila yung salita ng Diyos na mayroong kagalakan. Tuwang-tuwa sila. Ito yung problema. The problem is, there is no root in their hearts. Hindi man lang nagkaugat. Nakarinig, tuwang-tuwa. Pero yung salita na yon ay hindi lumangin. Okay? Hindi nga nagkaugat eh. So, ibig sabihin, nung dumating yung trials, nung dumating yung problems, persecution, they were offended, discouraged, and gave up. Sila yung mga, kaya nga emotional response eh. Every time na nakikinig ng salita ng Diyos, sometimes umiiyak pa yan with matching tears. Lord, talagang natamaan ako, Panginoon, talagang tuwang-tuwa, natatanggap. Ang problema, hindi hinayaang lumago ito. Mababaw lang. Kaya nung dumating yung pagsubok, problema, persecution sa kanyang buhay, since hindi nag-ugat, hindi nagkaroon ng root sa kanyang puso, ang bilis niyang bumitaw. Nakuha po? Ang daming mga Kristiyano ganun. Nakakalungkot. Nung preaching, talagang akala mo talagang magkukumit sa Panginoon. Pero dumating lang ang pagsubok, iniwan na si Lord. Anong nangyari? Okay? So, dahil emotional response. So, sana every time we hear the Word of God, hindi lang tayo magpadala sa emotion natin. Maging sensitive tayo sa working ng Holy Spirit. Kasi the Holy Spirit, yun yung magta-transform sa atin. Okay? So, emotional response. Yan po ang pangalawang response. Sana hindi po ito ang magiging response natin. Okay? Now, number 3, sa verse 7, ito naman po yung tinatawag na worldly response. Look at verse 7. May mga binhing naman na naglag sa may matitinik na halaman. O yung una, sa daan. Pangalawa, sa mabato. Pangatlo, saan daw? Sa matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakal ng mga ito ang mga binhing tumubo doon. Okay? Anong ibig sabihin ni Jesus? In-explain niya ngayon sa verse 22. Sabi niya, ang binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawala ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkaroon ng bunga. Worldly response. Sila yung mga taong nakinig o nakarinig. Excuse me. Sila yung mga tao na nakarinig ng salita ng Diyos. Ang problema po, they were influenced by the world. Na-influence po sila ng mundo, they still enjoy the pleasures of this world. Okay? Nakikinig. Kaya lang, yung puso nila nasa mundo pa. Kung ano yung enjoyment ng mundo, yun yung ini-embrace nila. Okay? Pag Sunday, nakikinig naman ng salita ng Diyos. Pero yung puso niya andun pa rin sa mga bagay dito sa mundo. Okay? So that is what we call worldly response. So ano pong resulta pag yung puso natin ay doon pa sa mga bagay dito sa mundo? Okay? Ano pong magiging response? The Word of God becomes powerless and useless. Alam niyo ba na sayang yung salita ng Diyos? Yung salita ng Diyos na inahahasik sa puso natin, magiging powerless yan, magiging useless yan kung yung puso natin ay umi-embrace pa sa mga mapupundong bagay. Ito yung sinasabi dito.
the Word of God becomes powerless and useless. That's why they don't grow spiritually. Kaya pala hindi lumalago ang isang Kristiyano na worldly. Kaya nga, no, sabi ni Jesus, or sabi ng Bible, love not the world or anything that is in the world. If any man loves the world, the love of the Father is not in him. Ang tinutukoy dito is the system of this world. Di ba ang mundo, napapansin nyo, pasama ng pasama? Mga gawain ng mundo, it will lead us to sin. Kung napapansin nyo. Lahat ng makikita natin dito sa mundo, pasama ng pasama. Kaya pag ang isang Kristiyano, ini-embrace niya, nag-e-enjoy siya sa mga gawain dito sa mundo, naku, magkakaroon ka ng problema. Kasi magkakaroon ng conflict yung desire ng Holy Spirit kaysa desire ng ating laman. Okay? Kaya nga sabi niya, love not the world. Huwag mong i-embrace, huwag mong mahalin ang mundong ito kasi masama ang mundo. So pag minahal natin yung mundong ito, yung mga gawain ng mundong ito na magdadala sa atin sa kasalanan, anong mangyayari? The Word of God na narinig natin every day, every Sunday, magiging useless. Kasi natatabunan po siya. Okay? Sabi dito, the Word of God becomes powerless and useless. That's why they don't grow spiritually. That's why they are not committed in following the Lord and they are not faithful in serving the Lord. Okay? So mas interesado siya sa mga bagay sa mundo. Naalala ko tuloy, nung ako pala ay nasa Guimaras. Okay, doon ako na-assign. First year ako sa Bible school, doon ako pinapapunta every weekend. So doon sa lugar na yon, ang daming young people. No, magagaling sila kumanta. So walang problema kasi every Sunday, andun naman sila eh. Kumakanta din sila. Ang galing nila. Problema lang ganito. Kung anong gawain ng mundo, andun din sila. Okay? Pag Sunday, andun sila. Kumakanta kay Lord. Pero kung anong gawain ng mundo, present din sila. Okay? So, kaya ang testimony ngayon, naapektuhan. Kasi sabi ng mga unbeliever, parang wala namang pagkakaiba. Kasi yung ginagawa namin, ginagawa din nila. Pag Sunday lang, nagsisimba sila. Okay? So that's why walang impact sa ibang tao yung salita ng Diyos or even ang kanilang testimony. Okay? So, worldly response. Kung tayo po mayroon pang pinanghahawakan sa mundong ito, the Word of God will not grow. No, mahihirapan po tayo. No, kaya pala hindi tayo lumalago. Why? Kasi may mga bagay pa na tumatabon, no? Nagko-cover up or nagcho-choke doon sa Word of God. So ito po, worldly response. And number 4, sa verse 8. Tingnan natin. Yung verse 8, ito yung tinatawag nating fruitful response. Okay? Verse 8. Sabi dito, ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tig-100, may tig-60 at may tig-30. Ang explanation ni Jesus sa verse 23, at ang katulad naman ng binhing nasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe, kaya ito ay namumunga ng sagana. May tig-100, may tig-60 at may tig-30. Now, anong ibig sabihin nito? Sila yung mga taong nakarinig ng salita ng Diyos. Nakikinig ng salita ng Diyos. Inuunawa ang salita ng Diyos. Okay? Inuunawa ang salita ng Diyos. Kanina sa Sunday School, pinag-aralan natin yung Bible. Di ba? At nabanggit doon that the Word of God is quick and powerful. May kapangyarihan, buhay at may kapangyarihan siya. At yung salita ng Diyos, nagko-correct sa atin. Ang salita ng Diyos, nagre-rebuke sa atin. Ang salita ng Diyos, nag-i-encourage sa atin. Ang salita ng Diyos, naggumagabay sa atin. Kaya lang kahit anong gabay, anong rebuke, ang ituro sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, pag yung heart natin ang problema, paliwala pa rin. Okay?
Pwede po, makarinig tayo, naririnig natin yung salita ng Diyos, nare-review tayo, pero hindi naman tayo teachable. Diba? So wala pa rin yun. Kaya dito, ang fruitful response, sila yung mga umiintindi ng salita ng Diyos. Okay? Iniintindi, he obeys the Word of God. Sumusunod. Sinusunod ang salita ng Diyos. He applies the Word of God in his life. Kaya po, fruitful response. Kasi pag yun ang ginagawa po natin, yun ang magiging response natin sa salita ng Diyos, sigurado po magbubunga tayo. Right? Magbubunga. Ang daming Kristiyano hindi nagbubunga. Why? Babalik tayo sa response. Ano bang klaseng response ko sa salita ng Diyos? So, narinig natin ang salita ng Diyos, kailangan po nating intindihin. Kailangan po nating i-meditate, i-reflect. Ano bang gustong ituro ng Diyos sa akin? Am I teachable sa mga salita ng Diyos? Sinusunod ko ba ito? So, he understands the Word of God, he obeys the Word of God, he applies the Word of God in his life. Now, ito yung problema, mga kapatid. Problema minsan sa atin, application. Tama? Kaya wala pa rin changes, walang pagbabago minsan sa buhay natin kasi kulang sa application. Mayroon tayong knowledge. Alam natin, hindi lang natin ina-apply. Diba? Halimbawa, sabi ng Bible, since man shall not live by bread alone. Diba? Alam natin yon. Ay, kailangan ko magbasa. Pero ilang porsyento ang nagbabasa ng Kristiyano? Alam ng Kristiyano na yung Bible, pagkain ng kaluluwa. Pero ilan ang sumusunod? Ilan ang nag-a-apply? Alam natin ang principle, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Memorize natin yan. Pero ilan ang nag-a-apply ng principle na yan? Sabi ng Bible, alam natin, pray without ceasing. Pero ilan ang nagpe-pray? Sabi ng Bible, neglect not the assembly. No? Tama? Sa Hebrews chapter 11 or 10:25. Pero ilan sa mga Kristiyano ang nagbibigay oras para sambahin ng Panginoon? So, ang kulang minsan sa Kristiyano or sa atin is the application. Andun yung truth. Andun yung review. Andun yung teaching. Andun yung principle. Pero ang kulang is the application. So, dahil walang application, ano mangyari? Walang bunga. Pero if we apply the Word of God, doon pa lang tayo magbubunga. So, he understands the Word of God, he obeys the Word of God, he applies the Word of God in his life. Anong resulta? He will experience spiritual growth and maturity. Spiritual growth. Lalago po tayo. Okay? Basta, i-a-apply lang po natin yung salita ng Diyos. He will experience victory in his spiritual warfare. Magkakaroon siya ng katagumpayan sa kanyang spiritual na pakikipaglaban. And he will also experience blessings from God. Fruitful response. At sa lahat po ng mga responses na yon, ito po yung naisin natin. Balik mo, Nung number 4 is the fruitful response. Now take notes sa isang quotation. I will close in this. Basahin natin, begin. Your response reflects the condition of your heart. So babalik tayo kasi the soil is the heart. Pag matigas ang puso natin, iba ang response natin sa salita ng Diyos. Diba? Pag worldly ang puso natin, worldly din ang response natin. Pero kung ang puso natin ay malinis, ang puso natin ay malambot sa salita ng Diyos, magbubunga po tayo. Okay? Your response reflects the condition of your heart. Kung titingnan ng Diyos, mga kapatid, yung puso natin ngayong umaga, sa ngayon, inahahasik ang salita ng Diyos sa inyong mga puso. Anong klaseng puso
ang nadapuan ng salita ng Diyos ngayon? Tayo ba ay no response? Wala lang. Or emotional response? Hindi nagkamot, hindi nagkaugat? Worldly response? Or ito, yung tingnan natin yung fruitful response. Pero nakadepende po yan kung paano tayo mag-response sa salita ng Diyos. Kung gusto mo maging magbunga sa iyong spiritual life, then understand the Word of God. Obey the Word of God and apply it into your life. Sana ang salita ng Diyos ngayong umaga, mga kapatid, sana wag natin hayaang maging sayang ito. Take note si Satanas, andyan lang yan. Yung narinig nyo ngayon, maya-maya wala na yan. Kung hindi nyo iingatan yung salita ng Diyos. Okay? Sana nga, I'm praying na kung ano man ang napag-aralan natin sa salita ng Diyos, hindi lang every Sunday, even sa mga Bible studies natin, ang sikreto po, yung puso natin. Sana maging right ang heart natin before the Lord. Kasi pag hindi right ang heart natin sa Panginoon, magiging walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Your response reflects the condition of your heart. Let us pray. Father in heaven, Lord, ngayong umaga, salamat o Diyos sa iyong mga salita na naihasik sa aming mga puso, Panginoon. We believe, Lord, na iyong mga salita, ito yung binhi na inaasahan mo na itong binhing ito ay lalago. Naway, ngayong umaga, Panginoon, bigyan niyo po kami ng una po, malinis na puso. Lord, give us also, Lord, a right heart upang sa ganon ang amin pong narinig na pag-aralan na iyong mga salita, Panginoon, ay hindi kukunin ng dyablo. Hayaan niyo po na ang iyong salita, Lord, ay magkaroon po ng ugat sa aming mga puso. Upang kami bilang anak mo at bilang Kristiyano ay magbunga, lumago, at makapagbigay, Panginoon, ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Upang ang transformation, changes, ay makita, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, bless your word. Bless your word, Lord, in our heart. Thank you sa mga spiritual blessings. Thank you, Lord, sa mga reminders sa pagko-correct niyo po sa amin. Salamat, Panginoon. At binabalik namin lahat ng papuri. In Jesus' name. Amen.